Innocent, so walking at you on the silent. Got a better grip of your hand. I can feel you holding my world. Ano ba ito nadarama? Oh shucks, di ko ba yung pag-ibig na totoo ba ang pinadama? Cause girl, it feels so good. Bawat araw mas sumasaya magmula nang nakita ka. Nawawalan ng pangangamba pag ika'y kapiling na. Feels like summer when I'm with you. Pangis lang pantropiko. Can't wait to go back with you. Sa islang pantropiko. Pantropiko, pantropiko, oh. Sa islang pantropiko. Pantropiko, pantropiko, oh. Sa islang pantropiko. Ano ang pinaka-importante para makapag-umpisa ang isang araw? Siyempre, yung mismong araw. Alam nating lahat na ang sinag ng araw ang nagbibigay ng liwanag sa buhay natin. Pero gaano nga ba katindi ang sikat ng araw? Isang bituin ang araw, isa sa mga milyon-milyong bituin sa ating galaxy. Kaya tuwing titingala ka sa kalangitan, paggabi, lahat ng makikita mong bituin ay kagaya ng ating araw. Mas malayo nga lang. Pero hindi ibig sabihin na malapit sa atin ang araw. In fact, 93 million miles ang layo ng planet Earth sa araw. Pero alam niyo ba kung saan gawa ang araw? Sa apoy? Sa lava? Gawa ito sa gas. 92% hydrogen at 8% helium. Pero hindi ibig sabihin na mas magaan ang araw kaysa sa hangin. Alam niyo ba na ang mass ng araw ay higit pa sa 99% ng mass ng buong solar system? Pag pinagsama-sama ang mass ng lahat ng planeta sa solar system natin, 99 times bigger pa rin ang ating sun. Ang bigat, di ba? Pero ito nga ba ang pinakamalaking bituin? Ayon sa scientists at astronomers, ang araw ay isang yellow dwarf star. Ibig sabihin, marami pang mas malalaking nagbabagang bola ng hydrogen. Ang lalayo nga lang nila. Kaya posibleng maraming solar system na may mga planeta gaya ng ating daigdig. Pero pagkagat ng dilim, ibang imbensyon ang nagbibigay liwanag sa paligid. Mga bumbilya, bago ito na-imbento, kandila ang gamit ng mga tao sa gabi. Pero natutunaw ang mga kandila at kuminsan, delikado ang apoy. Kaya napilitan mag-isip ang mga inventor paano magbigay ng liwanag sa gabi. Ang game changer, si Thomas Edison. Marami ang tumulong sa pag-imbento ng light bulb. Pero si Edison ang nakabuo ng bumbilya gaya ng ginagamit natin hanggang ngayon. Sa pagdaloy ng kuryente sa isang side ng alambre o filament, nagkakaroon ng init dahil sa friction, kaya kumikinang ang filament. Pagdaloy ng kuryente sa kabilang side ng filament, may nabubuong electrical current. Pag pinatay ang switch o tinanggal ang bumbilya, titigil ang pagdaloy ng kuryente, kaya mamamatay ang ilaw. May kasamahang inventor si Edison na nakaisip ng paraan para pagandahin pa ang filament. Yung carbon filament na disenyo ni Louis Latimer ay mas matibay at mas tumatagal kaysa sa gawa ni Edison. Patunay na pwede pang pagandahin ang isang magandang idea. Patunay rin si Latimer na kahit noong katapusan ng 19th century, kung kailan lantaran pa ang racism sa Amerika na pag may tiyaga, may nilaga at may bumbilya. Sa nakalipas na 171 years, tumaas ang carbon dioxide levels ng 48% dahil sa Industrial Revolution noong 1850. Mas malaking pagtaas ito kaysa sa natural na nangyari sa nakaraang 20,000 na taon. Doc, paano tayo makakahinga kung napuno ng carbon dioxide ang Earth? Kaya importante na mayroon tayong sapat na mga halaman para ma-absorb ang halos kalahati ng carbon dioxide na inilalabas natin. Masama ang sobrang CO2 sa kapaligiran dahil nagkakaroon ng greenhouse effect. Ang liwanag mula sa araw ay tumatama sa Earth. Ang ilan sa mga ito ay tumatalbog pabalik sa space at ilan dito ay nasisipsip ng mga greenhouse gas. Ang nahigop na init na to ay lalong nagpapainit sa Earth. Kaya pala may climate change. Tama. Kitang-kita ang epekto nito sa mga lugar na may snow. May malaking effect ang pag-init ng planet natin kahit by 1 degree. Isipin nyo, 1 degree lang ang kailangan para ang tubig ay maging yelo. Kaya pag uminit ng 1 degree sa Earth, ang snow at yelo matutunaw.
tataas ang tubig sa dagat. Sa buong mundo? Oo. Ngayon, ang average temperature ay 59 degrees Fahrenheit. Pero pwedeng tumaas to ng 3.6 degrees by 2050 kung hindi natin pipigilan ang carbon dioxide emissions at labanan ang global warming. Ang simpleng paggamit sa renewable energy tulad ng solar, wind at water resources at ang pagtipid sa kuryente ay may malaking epekto sa kinabukasan ng ating planeta. At may magagawa tayong lahat tulad ng pagpatay ng ilaw at appliances na hindi ginagamit, mag-carpool, maglakad, magbisikleta, o sumakay sa public transportation kaysa mag-drive. Mapapasigaw kayo pag nasakyan nyo ang tallest roller coaster in the world na may taas na 465 feet. Yan ang Kingda Ka sa Six Flags Great Adventure na nasa Jackson, New Jersey. Sa fastest roller coaster naman, within 4.9 seconds, haharurot ka from 0 to 149 miles per hour. Ito ang Formula Rosa doon sa Ferrari World sa Abu Dhabi. Super bilis! Dapat mag-seatbelt! May question ako ay believers. Anong force yung pumipigil sa ating mahulog habang sakay ng roller coaster? A. Gravitational force. B. Frictional force. C. Centripetal force. Ang sagot dyan ay letter C, centripetal force. Kapag umiikot ka doon sa roller coaster loop, may force na tutulak sa'yo papunta sa center of rotation. Ang pushing force din na ito ang rason bakit hindi nadidiskaril at umaandar ng matulin ang roller coaster. Ang ating destination, ang pinaka-importanting biodiversity area sa Amerika, ang Everglades. Ang Everglades ay tropical wetlands sa southern Florida. Nabubuhay ito dahil sa iba-ibang weather system sa Florida na resulta ng kakaibang kombinasyon ng geography, geology, and weather patterns. Ang klima doon ay subtropical. Ibig sabihin, laging mainit at basa. Sakto para magkaroon ng marshlands o mga latian. Ang Everglades ang pinakamalawak na subtropical jungle sa North America. Wow! Sa ilalim ng latian ay limestone, isang uri ng water-bearing rock na parang dambuhalang aquifer o layer ng bato na dinadaluyan ng tubig. Pag sinabing Florida, tubig agad ang naiisip ko. Isa kasi itong peninsula na napapaligiran ng tubig sa tatlong side. Pero lagi rin itong binabagyo, kaya laging basang-basa sa ulan ang mga taga rito. Sa dakong hilaga ang Kissimmee River, isang malawak na floodplain na parang higanteng water drainage system na naghahatid ng tubig papunta sa Atlantic Ocean. Dahil kakaiba ang kapaligiran at klima, ang daming gustong tumira dito. Great egrets, herons, white ibis, at wood storks. Ang ilalim ng latian, puno ng mga ahas, manatees, lahat ng uri ng isda, alligators, at crocodiles. Trivia muna, true or false? Ang Everglades ang nag-iisang lugar sa buong mundo kung saan may alligators at crocodiles. Ang sagot ay true. Nandito pareho ang alligators and crocodiles. Wait lang anong pinagkaiba nila? Hiyang ang alligators sa freshwater, pero ang crocodiles kayang mag-adapt sa tubig tabang o tubig dagat. Bukod dito, ang ecosystems sa Everglades ay sobrang siksik sa concentration ng rare and endangered species sa Amerika. Halimbawa, ang Florida panther, West Indian manatee, at wood stork.
you can see, I'm doing my experiment. My experiment is called floating egg experiment. Density is actually about the amount of stuff in a certain space, or in science term, the amount of mass in a certain volume. Why does it float? Because the egg has a less density than the salt water. Remember, when your egg floats, your salt water is too dense. If it sinks, it's not dense enough. Hi, my name is Aaron Calyago, and I am going to show you the air pressure experiment. First, we need a pin and a water bottle with water. First is we are going to make a hole using the pin. There's a hole there, as you can see, and the water is not going down. If we open the cup, it will spit out. The water is not going out when the cup is closed because there's no air coming in to push the water